this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. More Power and Global Properties Consultants. Happening now, The Explainer. Ay aga syudad da probinsya kay bilog sa Malagutan sa atong pangalaga worldwide pinagi sa aton sining patuntunan happening now the Explainer live gapon diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant sa layong Pavia, Iloilo. Ako inyong amigo Arnel Garcia Lumbo, partner. Good morning. Good morning, partner. Good morning sa aton sining mga viewers and listeners diri sa aton sining palatuntunan. Happening now the Explainer subong Sabado sining adlaw May 30 2026 diri sa aton sining pagpangalaga. Ginabi-abi nato sining mga viewers, mga supporters naton online nga nakatutok na diri sa aton sining pagpangalaga subong iyang Sabado sining adlaw sa gyapon diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant, Pavia, Iloilo. And syempre thank you so much sa kay Sir Jake sa pag-akomodar permi sa aton diri no ang puloy-an sa Happening Now the Explainer diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant, partner. Good morning. Kagula lang mabalaan, partner, ang ito guys sa natakatuig no by next month no sa San Olang kagadamo na sa mga happenings nga naghinabo sa Marlo's Filipino Asian Restaurant kaysa sa programa no. And today May 30, 2026, the last Saturday no for the month of May, and mangin manami aton sining diskurso kag pag-eksplikar sa mga impormasyon kag mga issues nga nagkananabo for the past week from Monday to Friday, and diri ginistoryahan sa kada weekend no ang magluwas nga habit nila ining Happening Now the Explainer. Ang Marlo's Filipino Asian Restaurant sa Ongka, Pavia ginakaduan no not only during weekend or Saturday but of course from Monday to Sunday kag sa kada special occasion no sa mga pumuloy naton nagakuan gid isa sa mga top place na ginakaduan ang Marlo's Filipino Asian Restaurant, partner. Subong si Mana no medyo init man ang pila ka mga impormasyon nga mga balita, especially no nga sining pagtakop sang si Mana. Wala man kita mag-expect pero ining nagluntad bala nga pagkitaay ni Anilaw Mayor Maria Teresa Dibuque sa airport kag ni Yusek Mabilog, partner no. Yes. Nga kung sa diin no ang encounter nila nagbilin sang hindi man mayo sining nga memory bangod niya ti daw hindi mayo ang ila sini nga pag-atubangay kag encounter nila sa Iloilo International Airport, partner. Correct. Usually kag casual ginakatabo, partner, kung may kilala ikaw nga nakupod sa flight, mamugno ka gid no. Correct. Istoryaon mo kamusta ikaw, ano mo to, at syempre sa mo ka lugar or may acquaintance ka mo abi no. For example sa ila, given nga sila sa public service na Mayor Batet is mayor sang Anilaw and then Vice President sang LMP Liquid chapter, and Yusek Mabilog former mayor and was appointed no as Yusek for Public Safety sa DILG. Ang DILG ara sa banner sa
sa under sa umbrella sa departamento is ang mga local government unit Correct. ng LGU. Para sa akon ang natabo to no kwante do sinuplado no sinuplado ano wala sa mudo no wala sa mood bilang pag kwan kay kulang taon partner sa context ang mga impormasyon nga nagawa no after naging bugno ni Mayor Matet bilang Ilonggo bilang former man nga mayor no Yes. I know nga nag-alabtanay ni sila mga termino Correct, no correct. mga previous year natural lang nga magbugno kag kung ako nga mayor may oportunidad ba lang nga may ara nga Ilonggo nga mapalapitan kaya hindi ka man kadirekta sa kay Secretary John Vic Rimulya kung wala ka kontak kung wala ka sa appointment. Kaya mo naguro nga pasalamat makunta ni aton mga local government units sa Bilogaw Western Visayas. For example sa Iloilo, nga may ara isa ka Ilonggo. opisyal no sa DLG nga Ilonggo kag sa persona pa ni Mabilog. Para sa kay Mayor Mati hindi lang to para sa nila ang concern niya kundi bilog nga probinsya Correct. bilang LNP Vice President. Vice President sa LNP. Yes, correct. Ito na mga concern sad to agin raise is para malang party malang sa mga programa mas ang DLG no no more no less. Correct. Actually, partner, rice program, no? Pero pagkamati ni Yusek Mabilog, no, sang rice program, no, nagsabat siya kay Mayor Matet nga hindi kami ya rice, no, gugma kami ya. Pero gina-refer to ni Mayor Matet is ang rice subsidy Yes. program sa Marcos administration. Okay mo lang kuan mo ang banner program yung subong mo? Kag dapat may clear guidelines sa mga Yes. local government unit ang Department of Interior and Local Government. Correct. So actually kung sa ano bala may tiyempo ka nga maka-encounter ang isa ka mataas man yung opisyal sa gobyerno nga gin-appoint no bilang USEC sa Department of Interior and Local Government kag makaistorya siya pero daw hindi amo ang natabo partner. Correct. Bangod nga wala mag-expect si Anilaw Mayor Matet Dibuque nga mo atong pagbaton no sa Yes. sini nga mga hambal ni Yusek Mabilog. That is why nga subong no matapos sining simana nagpadalaman sang apology no pangayo abi sang pasaylo si Yusek Mabilog pero nakitaan sa aton sini nga mga kauturan sa aton sini nga mga kauturan ni Ilonggo Yes. nga ang pinsar gali no ang mindset gali iya ni Yusek Mabilog no nakasentro lang sa politika no. Kag kung natawag tayo kung i-analyze na sentro sa politika ti mayo kay mo kay sabat mo hindi kaya rice kay gugma kati si Matitia Mayor Matitia Biskan lang ulang pa no? Bisan daw joke lang taga probinsya si Mayor Matit mo Yes. labot iya sa syudad kaya yung pamangkot niya hindi iya bangod sa kolor niya sa syudad Correct. kundi parte sa program nga rice subsidy sa Marcos administration ang punto yato or ang inquiry niya no Yes. sakto na bal mo mindset or sa pinsar no sang isa ka opisyal sa gobyerno nga ang isabat mo balaya kuan lain no lain kung lahog man to kung ano pero hindi ikaw nga mataas kang opisyal sa gobyerno dapat the way nga Yes. mag kuan ikaw mag response is dapat may kuan man may formalidad Tama. okay lang to kung naglahog man to si Mayor Matit kay wala man Correct. Diba? Sakto na. Kag ang encounter nila mo na nangambal nga nakambal pa kuno si Yusek Mabilog ngati dapat sa opisina nang ginastoryahan isubong niya dapat tawhay kita no wala kita worry subong amo niya muna amo nangambal niya pero ara ka sa public service Correct. no? Kung ara ka sa public service wala na ginapili nga adlaw inupuli Nga mo lugar, na inupaway mo na wala na ginapili kiti ara ka sa public service correct. just like sa inablos niya no Correct. nga si Councilor Shin Marie Mabilog Yes. nga gin question sa atong sining nga mga kauturan nga ang sa adlaw sang Sabado no ang salakyan niya ara sa isa ka mall diri Sa sa Molo. Pavia Sa Molo. or sa Molo no sa atong sining nga mga kauturan pareho na no nga ginapamangkot man naton kag nagligad ang iya gani nga sabat no hisa kuno so gina-question mong isa ka public official sang accountability Yes. no sa paggamit sang salakyan sang gobyerno pero why pagani maimbestigaran wala pagani mapamangkot gin sirado mo na ang pinsar mo Correct, no correct. na hisa na ina so makita naton ang
mindset o paminsaron niya ni Yusek Mabilog nga daw hindi siya gusto nga imbestigaran si Rado Correct. yung pinsan ni partner no sa mga kaangay sini nga mga sitwasyon or nagkalanabo sa aton just like man sa encounter nila ni Mayor Matet dito sa airport. Oh, actually mo to una nga instances mo no. Una nga incident ang sa actually uli naman tagay nabalaan nga Yes. gipaulam gali siya to ni Vice Lablab ang salakyan sa kay Shin Mabilog. Pero ti wala pa to yan naggawa lang to kay may netizen nga nagpost ka Correct. nakibot Correct. nga during sa weekend no ang isa ka government vehicle nga sa pagpating nila for official use only during office hours nakita yung weekend sa GT Mall no sa Maymulo. Tayo mo man lang tong ginalinan partner tapos base ko nagdulungan na bla no ang next nga incident amo ning kay encounter nila sa airport mo no kung ako maglantaw bilang isa ka cabinet official or ara ka sa kwan sa ahensya B kapareho sa DLG Yes. hindi man si buot sing ganun ti damo mo partner nga mga kapareho niya for example the Yusek Giselle Palmares nga gambala sila dito to istorya sa opisina tibla kapila ta ka base nga naka-cover sa mga activity nga ara sa ground or ara sa isa ka for example sa Pasig City Yes. makita na palapit kay Yusek Palmares wala ba sa gambal sa mga pumuloy ka siya dito lang ta sa Manila pakadtoon pa sa Manila to Correct. kaya mo to oportunidad to mo no? Tama. Gina-take mo lang ang time and ang opportunity makastorya ka sa kwan sa opisyal sang ahensya sang gobyerno Yes. which is nga amo gito natabuan nga ara kay Mayor Matitya kwanto mo opportunity Correct. no opportunity kag under sa DLG nga umbrella sa kwan LGU man di naman mamangkot sa taga Department of Agriculture Yes. di ba Correct. Kag siguro na realisar ni Yusek Mabilog nga daw hindi among ginambal niya, gipapasa niya pa si Mayor Matet ngiti sige lang kay basi makapamasyar ko to sa banwa mo. Oo. O galing isa batches ang isa nga sige na lang hindi ka na lang tumamasyar, hindi ka na lang magdayon to kay pwede man kami makadiretso sa kay Secretary Rimulya, no? Iti naibaluan naton si Mayor Matet para sa 4th District. correct Si Congressman Ferch Biron nga amo ang political leader sa 4th District, Deputy Speaker, Yes, correct. subong sa Congress, no? Kag syempre, ang League of Municipality of the Philippines Iloilo Chapter, under man sa pagmamuno ni Mayor Suset Mamon sa Badyangan, pwede man sila iya makadirekta kay Pwede gid. Secretary Rimulya Pwede gid. as League of Municipality of the Philippines Iloilo Chapter. So hindi nila kinanglan sa isa ka Yusek Mabilog Correct. nga mabuli sila partner. Amo Correct. man ni siguro ang narealisar man ni Mayor Matet nga tani wala na lang ko nagambal siya o kung wala na lang ko nag-open up siya. Kasi wala pa ako na dismaya Correct. sa sabat sa akon ni Mabilog. Kag wala pa sa siguro si Mayor Matit matatay wala ko na gin-approach wala pa ko na insulto. Correct. Kasi Tama. insulto to mo. Tama. Di ba Tama. insulto ang ginmapamangkot is about Yes. sa program sa gobyerno not a political question. Correct, Di correct, ba? correct. Galing sabto hindi kaya rais kay gumangkot balingag na yang sabat. Na balingag na yang sabat. Lain ang pamangkot lain sabat mo. Correct. Kag sa mindset ginaguro ni Mabilog. Ani sa una mo ginaguro ang mindset. Basic. Ka ukambla ano blang mag sabat do pa kanbla do pa do kabuo niya kabla. Ako daw hindi ko matawag lang kay hindi man na lang ko. Correct. Okay lang nang pamangkot si mo balaan mo danang karakter sa tao blang Yes. nga lang True. oo nga joker ako na no pero to Correct. kung ako official by chance pwede mag-approach ka man no nag-approach ka man ang kuan lagi diya partner ang response lagi diya ni Yusek Mabilog ang hindi nami no Hindi mayo. hindi nami kag daw kalaway para sa periyo ko mo nga sa gobyerno mo Correct. di ba mindset gid siguro ara gid sa pinsara siguro nga nakagahom sa liwat no may poder sa liwat kamay pa no we are hoping and praying sa the explainer program nga kami pang iya posisyon subong di pagamiton sa pamulitika kag sa personal Insakto iti nagagawa na gani no gagawa sa subong pa nagagawa na mako mo gina pamangkot pa lang tong balon mo nga isa sino mo ba may isa be Yes. di ba sa salakyan Yes. no tapos sa party sa rice subsidy program sa gobyerno balon mo di kaya rice kay gugma ka makita mo gid Yes. no makita mo gid kanong kalidad sa utok ni Yusek Mabilog sa mo ning mga bagay bilang dapat professional pagdeal
dapat relevant man sa gina-question eh. Hindi ka pakuanan mo lang may pagiguro pag mamangkot mo pwede nga makita na itatuma. Pit ka to okay pa no. Yes. Kay kung sako sa kung Tama. mo na bla. Pwede ka man kaprangka actually, no? Nga, Yes. daw hindi mayo matsyag Hindi mayo matsyag mo. no? Mag-istorya, no? Pwede man, no? O galing kiti ang bugno palang kuno kagang pag-congratulate siya ni Mayor Matet, no? Hindi na namin. Wala, hindi ako no fit, Oo. no? Tapos ang nabaton ko pa nga informasyon is wala sige ina direct ya nangayo pa siya ngita pa sa pamaagi kung paano sa mga connect kay Mayor Matit para lang apologize Through no? his wife. Oo, siguro na-realize sa man sa uli daw kuan gid siya. Daw nakasala gid siya. Kay kung sincero ka partner, pwede man to nga ikaw direkta Oo. manawag, Manawag. message, Oo nga, no? nga, paggabato mo number. Pwede ka man to mangayo sa kay Mrs. Marivic Mabilo, Yes. no? Sang contact number ni Mayor Matet. Kag ikaw tiya mag-contact ang mangayo pa sa ilo. Galing kiti kung hapaw ang pagpangayo mo pa sa ilo, pag yun pa sa iba niya tao. Correct. Kag kung hindi sinseridad ang imong pagpangayo sa apology, nagapakita na hindi ka sincero man. Correct. Iti maagi ka pa muna bla kung muna bla mga na-encounter sa una. Kung ako manager tapos may concern ko sa imong pagi ko pat sa program director o kung sa tinawo ko to. Kundi direkta mo sa Direkta tao. mo sa tao kay mas manamian pag gani ang empleyado mo gina direct mo ang concern nga ikaw mismo nagambal hindi nga pagi yung pa dudol bla storya. Do mayo ang experience mo sa sa private employment. Pero ambal ni Kwan, balik na to, ambal ni Yusek Mabilog. Joke lang to. Joke. Pero may nagpalambot man joke sa aton. Ano ba niya? Ambal nila. Paano abi, no? Partner Arnel, partner Paul, paano abi kung lalaki nga mayor ang nag-approach kay Mayor Mabilog sa airport kag brought up sang sining mga concerns sa DILG, no? Example be Mayor Alpiche abi sang mo dyan. Laba buhok. Ambot lang kung anong reaction. Anong reaction no? Kung momento no, momentong iyang pagsabat no, momentong iyang response. Correct. Mo nang kuan mo nang gina-consider ba no kung sa natabo partner. Tika bay pa no. Manong tapos na taning si Manay. No? Naglagas pa. Naglagas pa. Sa sining episode sang Happy Now the Explainer madamo kita sang di-discuss Yes. partner no. Unahon naton ang aton sining first guest no coming from the City Disaster Risk Reduction and Management Yes. Office partner. Simot ko ni ang tawag sina ang introductory ako introduction no sa aton sining first guest. Pero antes sina no si Madam Pangga, good morning. Si Sir Fernando Serico, no? Si Kasi naton Chelsea Cruz. Yes. Si Kapuso naton Romel Porquillo. Si cameraman na sa One Western Visayas. Aba? Si nga mga idol, good morning. Puwerte. Kapuso Romel, good morning. Good morning kay Mary Ann Arsenal, no? Good morning, man. Kay Madam Mary Ann Arsenal, good morning, ha? Nag-recommend sa ganit. Di nga, morning Sir Paul. Advance mag-isip sa maling akala. Ay nano ka man, Patrick man. Ay nano man, with regard sa rice, ang sa iya isip, rice, R-I-S-E. Amo na, gisabat niya si Mayor Dibuking, sang gugma iya. Kibot man si Mayor Matit Dibuking. Ting rice niya, kanon, no? Staple food naton, R-I-C-E. Daw bati tagani wala nagakaon kanon si Mayor si Yusek Mabilog. Tapos mutiyaya no, tayo nakagaliga kaon tapos ang sa pinsar mo ya lain man. Yes. Subong aga mangin kaupod naton si Mr. Darwin Papa, no, ang division head sa disaster response sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang syudad sang Iloilo partner, no. Abot man sa mga programa no sang aton sining syudad, no. Diri sa may Iloilo City. Kay naibaluan man naton, no, sa tion sang kalamidad and sa tion sang kung ano pa sining mga emerhensya ang talawgon sang mga pumuluyo ang masaligan sang tawo among aton sining CDRRMO diri sa may syudad man sang Iloilo. So hibaluon naton ini subong with Sir Darwin Papa partner. Sir Darwin, ang imo sining pag panamyaw sa aton mga viewers followers sa Happy Now the Explainer sa Darwin Papa.
Papa. Yes, mayong aga. And mayong aga man sa tanan nga tumalanaw kag tagpalamati subungan. Sir Darwin, nagalimit mo ni isang rice yang kanon ba na? Galimit ni sa kuan man tansyar yang kaon kiti. Sila nga nagida data partner nga limitahan tang rice pero nagkuan siya nagabalance. Ginalimit niyang rice provide siya kaakig ha. Wala sa gakaki. Amo na yung sekreto niya, no? Nga kuan nga ang Korea ya tama ya ang Korea ya lugar lang to ya Korea no grabe no. Kuan na ang Sigway gamay. Now, Sir Darwin, partner, sir, ang ano ka preparado no kahanda aton sa syudad sa Iloilo. Although ngati may ara na kita no aside nga may ara kita City Engineer's Office, may ara kita Office of the Building Officials no nga naga-check gid sa aton nga mga buildings under sa Iloilo City. Pero in terms sir sang preparation no sa parts sang CD RRMO ang City Disaster Risk Reduction Management Office, ano ka preparado sir no kapareho sa tabo bala dito no nga nag-collapse ang gina-construct ang building unfinished building Sir Darwin Papa. Yes, actually mo na siyang isa naton ka medyo a little bit critical nga ginahandaan sa syudad sa Iloilo. Those types of operation ginatawag na siya actually in an overarching term as an urban search and rescue operation or sa mas focus or mas pinpoint nga type sang pag-operate mo na siyang ginatawag nga collapse structure search and rescue operation. And for the city of Iloilo actually we have a team amo na siya actually may separate kita nga team sa aton nga CDRMO nga Disaster Response Division may ara kita sa Urban Search and Rescue Unit naton which trained ni sila sa multiple nga types ng rescue operations from collapse structure, confined space, underwater rescue, high angle rescue. And equipment wise we have already invested millions actually para nga ang aton nga collapse structure search and rescue operations plus ang equipment kag training enough para nga wala ta na pangayo may matabo nga pareho sini. We have the personnel, we have the manpower, we have the volunteer organization ang Bureau of Fire Protection naton ang aton nga Kabalaka volunteer organization to assist for the manpower in case nga matabo ini siya. Kaya this is a very very common misconception sa mga pumuluyo naton. Yes. Especially like what happened in Pampanga nga kung sa diin nagawangal or nagapangayo sila nga dapat yung gamitan dayon sang heavy equipment which is may ara kita sa city we have two urban search and rescue trucks nga may mga may booms ni nga ginagamit but it is a rule actually nga for the first 72 hours no such equipments ang pwede gamiton on site kay tungod sa vibrations kag mga fumes nga pwede niya ma-develop nga pwede makaapekto sa mga na-trap natin individuals. Sa may Iloilo City, subong Sir Darwin, sa na-mention mo may ara na kita sa mga equipment no nga na-invest diri sa may syudad sa Iloilo. In kaso abi no pailayo lang kay ang construction industry diri sa may syudad sa Iloilo booming no especially may mga tagas ang kita nga mga structure subong. Ano nga mga equipment ang ara subong sa CDRRMO naton nga mahimo naton magamit in case nga may kaangay sini nga mga insidente Sir Darwin? Yes, actually we have in the CDRMO actually duwa ni siya actually kaset para to ensure nga may ano kita we have concrete cutters nga maka-penetrate, we have handheld yung mga chipping hammers nga pwede magamit sang personnel naton mag-ara na bala sila sa sulod mismo. Yes. Once sa mag-penetrate na we have snake cameras nga pwede magamit to check kung may na-trap kitang individuals and at the same time ang tanan naton nga personnel are equipped with self-contained breathing apparatus para nga if ever nga may mga
wala ta na pangayo together with the collapse nga structure may mga chemicals dira nga nag ang aton nga team mismo ang personnel naton will have their safety para nga hindi sila man mahalitan and at the same time yara man kita mga pneumatic nga struts para mag-hold sang structure if ever nga ga-penetrate ng team naton may sa pinaka-vernacular naton nga term do ginagamit siya pang tukod pero these are pneumatics and hydraulic units nga makasupport tonelada para nga if ever nga ara ang team naton sa sulod wala bala sila sang kakulba nga if ever nga may tandugon sila ma-collapse or madagdag pagid sila. Okay. Sir, sa natabo sa Pampanga, ano man ulihi or hindi equip ang LGU kung ang mga ahensya dito? Siguro pinakakuan gid ang LGU no sa amo ning mga klase or not prepared sila kag wala anticipate nga may amo gali nga mag-collapse nga building nga ongoing construction sa ila area sir. Yes, actually, that is the most common naman na ginambag ko bago lang. Misconception na siya actually nga dasig-dasigon ang pag-operate. You cannot do that actually in a collapse structure search and rescue. Bawal na siya. It is a rule actually sa collapse structure search and rescue nga in the first 72 hours, we do not use any heavy equipments. Ang pwede lang magamit ang mutong ginambag ko agina, mga gagmay nga mga chipping hammers, ang concrete cutters nato nga pwede mabitbit pasulod. Hindi kita pwede kagamit like backhoes or reaching arms kay tungod anything nga butungon mo dira, anything nga hulagon mo could cause a domino effect dito sa idalom. That's why if you notice muning common nga tira sa actually sang iban sa aton nga members ng Bureau of Fire Protection nga first nga nagbulig dito together with the LGU nga inadlaw kuno ang obrahanay kay nga ang paisa-isa ang pagwa sang debris. Actually in a collapse structure environment amo na ang rule actually. You cannot use ang dalagko nga gamit para nga mag-howl kay tungod every piece of debris nga ginapagwa mo, every piece of material nga ginakakas mo can have a domino effect dito sa ilalom. That's why amat-amat na siya para to ensure nga hindi maghulag kung mga natrap naton or mga victims nga ra sa void spaces hindi bala mapusa if ever nga mag further collapse ang structure. Amo na siya kunya ang very meticulous ang pag-obra sina. And we only allow heavy equipments after 72 hours because after 72 hours or 3 days it is already considered as a shift from search and rescue to search and retrieval. Meaning to say ang target na lang naton dira after sang 72 hours is to retrieve sang bodies sa mga natrap individuals. But still kung na-notice naton nga even though 72 hours na wala man yapon nila ginaukay bala because that's to prevent man mangling or inang magbulublag ng bodies. That's why very meticulous ang common lang abigin niya is do kahinay but there is a purpose and there is a rule sa pag-obra nga mo sila. Kay amuning na notice isang tawo kay abi nila kung nag-collapse na ina dasigon tay nga gawon ta kay basi may buhi pa no so misconception ina kay tungod ang aton sini nga mga search and rescue team gina-consider manilang ila sini safety safety sang personnel and at the same time ang survival man sang patient kay kung may buhi dira sa sulod kag gamitan mo sang heavy equipment any vibration nga itugan mo sa duta pwede nga ang void space nga ato dito sa dalom madugang pa nga ma-compress and remember ang mechanism of collapse ang building is ginasuspect nila nga base naghumok ang duta or ano siya so any equipment nga pahulagon nimo dira like backhoes or earth movers could cause vibrations nga mag-further magsalop to ang nag-collapse nga area. So diri sa may Iloilo City sir, ang manpower naton, ang human resource naton, preparado kag equipped na ini sila. In case sabi may mga kaangay sini nga insidente, pilang personnel naton nga mahimo ta magamit.
We have right now together with everybody ang Bureau of Fire Protection naton, ang aton nga CDRMO, ang duwa naton ka volunteer ICAG and Federation. We have hundreds actually. We are estimating sa apat pa lang na mention ko plus ang Red Cross, we have more than around 500 nga personnel. And right now together with the city, ang volunteer organization naton and ang Bureau of Fire Protection naton, naga-cross-training ni sila to familiarize with all the equipments, kung anong equipment nga may ara si Bureau of Fire, anong equipment nga may ara kami, anong equipment nga may ara si FedFire, si ICAG, naga-cross-training ni sila para in case nga wala ta na pangyo, may matabo na pareho sini, any of the equipments nga available, pwede nila magamit. Kag hindi sila manibago. Sir, ang aton mga personnels na mention ninyo, ano ka importante nga dapat knowledgeable sila no sa mga kagamitan, kag dapat nag-untat ang ila training no ano kag pagpanghanda syempre sa aton sa pagpanguna sang CDRMO, ano ka importante nga well equipped sila kag well trained sila sa saning mga kaangay no nga mga instances no or makabig naton mangin scenario in the future gaano sila ka or paano no nga ini sila preparado kag well trained gid. Yes, actually, these types of operations are very, very highly technical and matawag naton nga tama siya kadelikado. Amo ni siya bali ang ginatawag sa iban nga samtang ka-operate ka ang isa mo katiil ara nasa lulubngan actually because of the dangers nga at any given time pwede mag-collapse ang area nga gina-operate nimo. That is why every members ng team specifically for the Urban Search and Rescue Unit sang city, ang aton nga Bureau of Fire Protection, specifically ang aton nga Special Rescue Force naton, ang Federation Fire, ang Philippine Red Cross, kag ang ICAG Fire naton, they have developed specialized teams. Parang sila lang gid ni actually, kung na-mention ko kagina, we have around 500, pero may specialized teams within sa 500 nga sila lang gid ang ginapagamit naton specifically for the equipments, kag sila ang naga-penetrate. While the remaining, sila ning naga-assist sa ibabaw for the hauling sang debris, sang pag-provide sang relief like ang equipment, ang magdaho or magluhol sa equipment sa aton nga personnel. Because every inch nga ginakat naton, every piece of debris nga ginapagwa naton, we are calculating kung paano siya ikat, paano siya pagwa halin sa buho nga create or safe spot nga create to ensure nga pagpagwa naton sang pasyente or pagpagwa naton sang personnel naton hindi sila mabutang sa alang-alang, hindi sila marumpagan sang ginaobra nila, kag hindi na mag-create sang additional nga danger and additional nga pasyente sa sulod. Damo nagapamangkot diri Sir Darwin no, kay hindi sila familiar sa ning mga equipment. Just like na-mention mo, snake camera. Ano gid itsura niya sini? Man o gid man ni di nang camera niya sini, anong itsura sini? Para ma-familiarize sa mga kultura. Ang snake camera actually daw boom na siya. Pareho sa ginagamit pala natin kung mag-video kita or magano daw selfie stick. So selfie stick na siya nga kung sa diin sa punta niya sina may ara na siya sang daw cable movable. Nga may camera sa tip. Nga kung isuok mo na siya sa buho or any nga crack dira, kag pwede mo makontrol ang movement sang iya nga tip. Daw hindi ko ma-describe exactly. Nagalibot-libot na siya with a light. Kag may microphone. Maka 360 angle or not only 360 but makatiyong siya. Makahulagid siya para malantaw niya sa sulod kung may natrap or kung ano ang let's say naga-penetrate pa lang ang team naton, kung bala ang ginaagyan nila may sudlon pa sila sa sulod or base dead end ang ginasudlan nila. Okay. So bali the wire ina dayon may ang monitor diri sa tower sa sagwa ang monitor niya sila.
Nayugit, no? Amo ning mga equipment subong nga nakaptan sa aton sini nga city government kag sa payag ni Sir Darwin Papa partner nga preparado yang syudad sang Iloilo. And Yes. I guess ang Angeles City Pampanga preparado man Yes. kiti They're prepared actually. nahibaluan na nila eh. Kiti dito sa ila damo naman to matagas sa mga structures kag knowing sang Pampanga booming naman ni kag dako ni nga lugar. So I guess sa tawo lang siguro no nga nagambal nga mahinay pero ti amo na yung proseso sundon That's the procedure. Actually. Yes. And actually, Pampanga actually has one of the elite nga collapse structure search and rescue team ara sa May Clark. Ang isa sa mga elite nga members ang International Search and Rescue Advisory Group. Pero amo na gani ang ginambal naton, it is a meticulous operation. Hindi siya po pwede. Kaya ang usual abi naton nga makit nga gina-expectar sa pumuluyo naton is bara-barabay nga pag-ubra. Inabala nga pag-ubra ang common nga term actually pakyawanay. Yes. Bira lang dasigay. Ang wala nato ng panumduma dira base ang ginabutong mo is holding something dito sa dalom. Pagbutong mo narumpag, may pasyente ka pa dito nga nakasurvive kani, pagbutong mo patay na. Amo na siyang mga nagakatabo. That's why nga nakita ko actually even ang Bureau of Fire naton medyo dissolution gamay ang iban kay tungod grabe ang tira sila sang ang mga tao nga ako nung inadlaw kay ginapasa-pasa pa ang debris nga wala ko na lang ginagamitan backhoe na lang ginagamitan sang bulldozer para mapadasig ang pag-clear. Pero at least na-explain na to no kung nga may ginasunod man no proseso kag hindi na ito nagakuan ka lang nagabutong ka lang kabilya kag magpanghawan no hindi may mga procedure kag given ang Angeles City no ay saman ka mirswagon mga syudad under sa probinsya sa Pampanga you mentioned sir ang Clark no ara sila sa mga equipment guro nila on the date na no mas damo pagid actually. Oo. Sir, kung may kasubong sila nga instances kag matabuan naton nga makutan anong pwede nila no nga himuon no niya as part na isang ilaman nga information kag at least may ideas na kung matabuan sila may amo na bing nag-collapse nga building anong pinaka best gate nga mahimo nila kita religiously nag-remind kita about sa typhoon kag iban pa no mga kalamidad pero kung iniya sir ka kay sinisang natabo sa Angeles City Pampanga nga structure na collapse anong pwede mo unsang matabuan balang ara nga pumuluyo sa nga palibot. pumuluyo. Actually, amo lang ning isa ko pwede nga please nakita ko ni actually sa natabo sa Pampanga. Hindi kita magkanto, hindi kita magpalapit because we are causing further danger kag further hassle sa naga-operate. Nakita ko dito actually during the operation damo-damo sa salakyan nga hindi man wala man kalabot-labot to the point nga ang aton nga operators hindi na makahulag sa insyakto. So please likawan ta ina. Secondly, immediately report kung may makita nga pareho sining types ng insidente. Let us be vigilant bilang pumuluyo. Let us be vigilant. Lantawon taman ang palibot naton. Kay like what happened in Pampanga actually. That structure kung observant lang tani ang pumuluyo naton. That structure right from the start ng itsura niya actually is something, it's an accident waiting to happen. Kung nakita nila ang dito, it was designed for a 9-story building. Yes. But the moment it collapsed, it was already an 11-story building. Nadugangan na siya further and most probably it is an illegal addition. So let us be vigilant, magbantay kita lang taon nato ng kalaynabo. Kag hindi man kita maghatag kumpiyansa nga okay lang permi ang tanan. Bantay kita. And if ever nga matabo sa palibot naton insigida
kay even sa masunog nga katabo subong nga. Yes. Let us report. Hindi ta pag-unahon ang pag Facebook Live, Correct. hindi ta pag-unahon ang pag video, hindi ta pag-unahon ang pag-stream. Unahon ta ang pagtawag sa pinakalapit nga emergency unit naton. Mapapulis man na, mapabombero, DRRMO ninyo, tawagan nyo dayon. Hindi nga unahon nyo pa ang pag-live dira sa scene. Kaya even dito sa Pampanga, I've seen sa mga first footages, actually, wala sa minanawag dayon. It was basically ga video, ga pangayo ubulig nga nag-collapse ko ng building. And it was being done through video. And remember, not everybody is watching your video. Yes, correct. Hindi tanan galantaw sina. Ang aton yung mga responding units wala nagrabantay sina. So, unahon ta ang pagtawag para insigida kag please, kung amo ganin ang matabo, hindi na kita makiusyoso. Because of scene, may atupatugan niya nangunyadi pa. Nagpakilala pa siya nga survivor to the point nga nakabaton na siya cash assistance only to find out nga hindi siya gali part dito. That's why nga gindakop siya sang police naton after I think 5 days na ging nabalan hindi siya part. So please palihog, hindi kita mag-usyoso, hindi kita mag tinerdira kag as much as possible hindi kita magpasayang-sayang sa incident area. Kag isa pa gid siguro Sir Darwin no, angot bala sining mga ongoing nga gina-construct nga mga buildings. Di ba may mga kuan ini sila dapat nakakudal ina, close ina dito sa may Pampanga basi kung may kuan man sila no, may kakulangan man bala sa pagpasiguro nga wala dapat sa mga tawo nga makapalapit sa area no. That is why ngati posible bisan kuan ka lang dira ara ka sa malapit sa area pwede nga maigo ka o kung matampukan ka man sang debris no. Siguro isa man ina sa lantawon sa aton sining mga pamunuan man sang local government unit to make sure nga wala gid sang iban nga tawo magluwasan sa mga construction workers sabi mga engineers dira nga make sure nga ang structure maayo Sir Darwin. Yes, actually it is a rule actually sa labton na sang safety officer. Yes. Once nga may makasulod sa iya nga work site kay bawal gina siya actually nga during construction may ara sang particulars nga makasulod. So amo ni no ang pila ka mga nakita naton angot man sa may Angeles City Pampanga nga insidente no nga nagkuha man sang pila ka kabuhi and subong nagapadayon pa ganing ila sini nga pag dito no sang isang lugar sa may Angeles City Pampanga. Akadto kita sa iba naton nga topiko Sir Darwin no. Ang syudad sa Iloilo although nga hindi limitado man ang aton sini nga agricultural land no diri sa may syudad pero according sa Pag-asa kag sa iban nga mga bureau nagambal nga may ara sang Super El Nino no nga maabot diri sa aton sa Pilipinas. Anong mga pagpanghanda naton subong sir? Angot man sining ginatawag nila nga Super El Nino kung maabot man or maabot man ini Sir Darwin? Yes, actually hindi nga kun maabot but maabot gini siya. We are already at 92% probability Yes. for August, September, October. Ang ano natin dira is ever since actually this is not hindi ni siya subong lang ever since nga nagsugod ang crisis naton actually we started in the energy crisis with what happened in Iran. Ang syudad actually nag-activate ang iyang crisis management council para bantayan, handaan ang tanan-tanan nga pwede magkalahinabo sa syudad sa Iloilo, especially sa tiyempo sang krisis sa enerhiya kag krisis man sa gatong naton. And here comes ang posibilidad sang El Nino in the
later part sang tuig naton kag subong man mismo. That's why nga ging escalate further ang activation sang aton nga crisis management council from simply energy crisis. Right now we are focusing on the compounding crisis ang aton nga ginalantaw. Compounding crisis because definitely ang aton nga energy crisis ara pagyapon. Yes. Ang presyo sang gasolina tama pa kataas, presyo sang krudo naton nag-hover man gyapon halos pareho sa level sang gasolina ara pa sa 80 sabi pinakabarato subong I think mga nasa 78 ang presyo. Plus there is an impending nga shortage tubig sa ano naton because ang some of our areas, some of our water sources are already drying up, especially nga sa syudad sang Iloilo wala kita sang aton kaugalingon nga water source. Yes. We source our water from the province, outside sources kita, and some of this are already drying up because of the dry season. And according to Pag-asa, we are already considered ano na kita dry season na kita kay tungod for several consecutive months way below normal ang pag-ulan naton kag kung na-notice niyo bulan sang Mayo halos wala masyado kita sang ulan sa nagasugod ng habagat naton. We are expecting subong actually anong habagat, and sadly sang una magsulod ng bagyo ginapangamuyo naton nga tani hindi lang mag-epekto, pero subong ang bagyo nga ni tani nga nagsulod nga pangamuyo kami nga tani tupon niya patupon niya ang ulan, pero sadly daw maliwas gid na maliwas gid. The reason for that is kinanglan naton tubig, kinanglan naton additional nga water supply, and because of that ang city actually has already crafted sang mga plano. We are constantly and meticulously and religiously monitoring sang kabarangayan naton nga hindi pa connected sa aton nga water districts. Specifically we have 25 barangays under sa aton nga crisis sa SIDRA monitoring naton nga considered ni sila as high risk barangays for drought kay tungod ang ilang domestic water gina-source out lang nila from shallow wells. And we are monitoring these 25 barangays nga kung ang ilang shallow wells will reach a point nga maging critical na siya, we will already be starting and actually we have already started sang pag-distribute sang free water to the benevolent man nga donation sang mga water providers naton. May gina-provide na because some of these barangays are already at a critical level. Wala na. And the city is already identifying sa 25 ni kabarangay ang pagaplastaran sang aton nga mga static water tanks. But on top of this 25, may arapay kita other barangays nga ginaplastaran man because limited man ang water supply nila. And if this goes on, the city will be going back to what happened in 2023 nga kung sa diin nag water rationing kita in some areas because sadly that is the problem of the city of Iloilo nga tungod wala kita sing kaugalingon naton nga water supply, water source. The moment nga mawadaan ang iba naton nga water districts or hindi na makalabot sa ilang service areas ang tubig, we have already to distribute through water tankers or water delivery para may gamiton sila nga potable water. Sir Darwin, ang ining Super El Nino nga gina-mention sang Pag-asa, kag syempre epekto naman ini sang global warming sa aton nga kalibutan bangod nga gainit ng kalibutan ta. Biskan may magsulod nga bagyo diri sa aton, magapugong bala ini sa pagtupa sang ulan o sa mga bagyo nga magasulod sa aton, Sir Darwin? Not necessarily actually. Ang El Nino actually is not just nga very dry siya. But at the same time pwede siya nga magpabaskog sa bagyo. Okay. Pwede siya magpabaskog because remember ang bagyo naton ang nagapabaskog sinis ang temperature, ang init sang tubig sa Ang problema lang galing is that it could be ang bagyo, remember ang bagyo naton is
gina-measure ni siya sa Pilipinas because ang hangin, not sa ulan. Yes. So there would be a probability nga may bagyo nga baskog to the point nga super typhoon category. Pero ang iya nga ulan nga dala is minimal or limited. Pero baskog katamang hangin niya. Or pwede man nga may dala siya nga baskog nga ulan pero hindi iya pagpatupon sa kadutaan. Sa dagat siya gina Grabe, amo no? na siya ang ano, but amo na very unpredictable ang El Nino nga season, pero ang sigurado lang gid is very long and dry days kag kung may ulan gid man baskog siya katama kag kung may bagyo there's a possibility nga tama ka baskog ang hangin nga dala sa bagyo. Ay, Grabe, short, no? doon nagabawi siya, no? Nagabawi siya. Kung grabe ang kapaang sa nga panahon, kainit, gabawi siya after na matapos ang dry season kung El Nino, no? Pero mga nagligad, sir, di ba na nagsama sa city, I don't know kung partner sa inyo sa province, no? Kung may mga scattered rain bala. Nag-aralan to pa. Oo. Pero hindi sa, kaysa una, Hindi sa lalama. Hindi. Kaysa una, sa dumanta, last week sang May, ulan na. Di ba daw, onset sa bala, daw signal niya. Amo na nga balga din nila nga ang unang ulan sa Mayo, bindita. Mabindita na. Pero Usually it's ga-start ang habagat naton, ang traditional naton habagat. Starts usually in the second to third week of May. Amo na siya. The latest sa una bala nga tigulang nakikita. Ang latest sa una maghambag kita habagat ang pinaka-delayed na gid sa una nga tiyempo is roughly last week of May or first week of June. Amo nang pagsulod sa habagat which is maghambag kita habagat amo nang may dala nga pag-ulan kagasugod ang pagpananom diri sa aton nga lugar. Pero subong kung na-notice ninyo, we are already entering the first week of May. The first week of June. June na actually sa Lunes. Correct. Pero ang ulan naton yung nagtupa sa area naton is very limited. yes. Pero in some areas may mga gabaha. May nagbaha na actually like portions of Antique. But ang pagbaha niya, it's not because nga tama kadako ang ulan. But because nga hindi ka absorb dayon ang duta sa tubig. Kay bangon Amo na nagtigaan na siya. Amo na siyang reason nagbagtik nga na siya, nagbagtik. nagbaha siya. Hindi sa tungod niya hindi makaya sa duta. Nga damong ulan. Oo. That's why nga isama na siya kabalantayan naton kag sadly for the month of April, May and actually we're praying pagka June medyo magaganhagan ni siya because starting March, April and May we are way below normal sa volume sa rainfall naton. For the May months actually we are less than I think less than 20% sang rainfall amount. Ang normal nga rainfall amount naton, less than 20% ang nagtupa for the month of May. Amo ning kung may bagyo gyud man nga magsulod, we're praying matupa lang sa duta. Matupa lang sa Hindi duta. lang hindi lang gid man siya amo na ka damol Yes. Damol, yes. O kay kung tama ka tudo man or tama ka damo or ang amount ng rainfall magtupa sa duta, kag ang duta tigang makakos Baha. man sa flooding, Makakos. Sir Darwin. Yes. So delikado Flooding, gyapon. landslides. Delikado. Amo nagaling nga dapat ang pag-ulan amat-amat. Amat-amat lang. Amat-amat. Oo. Kay halin kita sa dry season, pagtupas ang ulan, amat-amat. Ang lupa, amat-amaton niya man Amat-amat man ang pag-absorb niya. Correct. So in short, gradual lang. No? Gradual, Dapat correct. gradual lang kwan. Ang pagtupas ng ulan. In behalf sa kay Ma'am Donna Magno, no, head sa CDRM, kung tanan nga personnel no, sa city disaster. Yes. Sir Darwin, ang mensahe naton sa aton nga mga followers, mga viewers, and nagupod sa aton subong aga no, for this wonderful discussion. Despite nga ti ang natabo nga pag-collapse sa building dito sa Iloilo City, Pampanga, but dire kita sa Iloilo City government no, sa City Disaster Risk Reduction Management Office, well trained, well prepared no, kag ongoing kita disseminate sa mga information. Sa mensahe naton sa aton nga mga viewers and followers. Yes, actually, in behalf of
our department head, Ms. Donna Magno of the Office of the City Disaster Risk Reduction and Management Officer, and our good mayor, Mayor Raisa Treñas. All I've got to say actually sa mga pumuluyo natin sa syudad sa Iloilo is let us always be vigilant and prepared. Maghanda kita, magpreparar sa tanan nga pwede magkalahinabo sa ating nga palibot. Let us help each other. Let us ensure nga kita mismo sa panimalay naton preparado kag handa. Kay bisan ano nga pagpreparar sa syudad, bisan ano nga paghanda sa aton nga gobyerno, kung kita mismo hindi handa, hindi preparado, maging wala ina siya. Kay tungod ang pagpreparar wala nagasalalay sa aton nga gobyerno, but nagasalalay sa tagsa-tagsa kaysa sa aton. And with that preparation, together with the preparation of our city government, the preparation of our country, we can be sure na any type of hazard, any type of disaster nga magtupa sa nasyon naton, we could survive and we could stay sa aton nga mga pamilya kag sigurado nga hindi kita maano. Thank you. No, Yes. sa kay Sir Darwin Papa, partner. Kanami lang partner no sa Yes. aton sini nga topic subong aga kay at least nadugangan ng aton sini ihibalo ang Correct. man sa nagkalain-lain nga kalamidad no diri sa aton sini nga lugar and even sa bugo sini nga kalibutan. Pasalamat kita kay Sir Darwin sa sining mga impormasyon nga natun-an naton subong nga aga kay syempre na share man naton sa aton sini nga mga viewers and listeners Yes. subong nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Acknowledge Correct. na naton aton sini nga mga online viewers and Yes. listeners partner. Yes, si Madam Pangalamasan Piccio, si Chelsea Cruz, si Romel Porquia, Mary Ann Arsenal, si Naisi Garucho, si Roy Sir Siar, Ayan, no? Migo Si Sir Taroy Ayan Siar. Rico, si Migonaton Jade Rosbero, no? Si Epe Lodge Lucky, si Jimboy Valsis Moya, no? Kay Nong Roy, si Har, no? Yes. And partner aton Flo Herbias, kamusta na ni sila? Lagi sila palapit sa Marlos, no? Ginahulat sila ni Sir Jake sa Marlos Filipino Asian Restaurant. Partner, ma-break it anay Yes. sa makadali, no? Kayo pag ang next naton nga guest, Aria, makastorya kita, no? Alin sa gugma pa kadto sa rice. Amo na yung matutuod nga istorya sang rice ka gugma, no? Sa second guest naton. Standby ka mo sa pagbalik sa programa happening now, The Explainer. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Sa Iloilo City, ramdam ang pagpapahalaga sa kasaysayan. Makikita ito sa mga museo at mga lumang gusaling tahimik na saksi sa mahabang kuwento na pinagdaanan ng lungsod. Ito ang Calle Real. Sa lugar na to, para kang ibinabalik sa nakaraan. Malinaw na maririnig ang ingay at mararamdaman ang sigla ng Iloilo City mula noon hanggang ngayon. Upang mapanatili ang ganda ng mga makasaysayang gusali sa Heritage District ng lungsod, isinailalim sa underground cabling ang kahabaan ng Calle Real. Dahil dito, nawala ang mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryente. Mas malinaw na ngayong makikita ang mga lumang struktura. Ilan din sa mga makasaysayang simbahan at gusali ay napailawan na rin dito sa lungsod, na sa gabi ay mas lalong nabibigyang buhay ang arkitektura. Mas maaliwalas ang paligid, mas litaw ang ganda. Pero alam mo ba na sa likod ng unti-unting pag-unlad ng lungsod ay may isang malaking problema palang kinaharap ang Iloilo noon? Ito ay ang sistema ng kuryente. Ilang taon lamang ang nakalipas, malaking hamon sa Iloilo City ang hindi stable na supply ng kuryente. Mga lumang kagamitan, outdated substations, at mataas na system loss. Kapag mataas ang system loss, may kuryenteng nasasayang bago pa man makarating sa mga consumer. Noong 2020, pumasok ang More Electric and Power Corporation, isang pribadong power distribution utility na nag-take over sa electric supply ng Iloilo City matapos ang halos isang siglong operasyon ng dating distributor.
6 years ago, Congress decided not to renew the franchise of the private DU in Iloilo. It was an opportunity. We saw kung makatulong tayo, why not? Although I've been quite long in the industry already, I was with the transmission, specifically National Grid Corporation of the Philippines. I also put up coal-fired power plant. Having those experiences, transmission and generation, I was asked if I could run the DU in Iloilo. Now, what really shaped more power, why it has grown, is really because of our customer focus. When we started in Iloilo sa More Power, we were just so focused in Iloilo on how to bring back the trust of consumers to the DU. I mean, how could we improve the state of operations? Because at the time, brownouts almost every day. And then pag may brownouts, I mean, it goes for how many hours. Customers could then call the hotline, walang sumasagot. There are a lot of problems. I was confronted with that situation when we entered. But I focused on customers in all aspects. Basta sabi ko, trabaho lang. Almost 80-85% was really into facilities. There's no magic. I mean, there's no rocket science even. What you need actually is the infrastructure. If you want to give the best service or better service to your consumers, you have to make sure that your infrastructure is ready. Delivering electricity is not only about having the collectors, the linemen. Well, that's one part. But the other part is that you have to have the appropriate lines. You have to have your correct size transformers. And it needs resources, capital expenditures to make sure that you'll be able to fulfill that promise. Now, if you don't have the resources for the capital expenditure, I'm sorry to say, I mean, it will be a very difficult challenge. This business is heavy on capital expenditure. Ang ano pa rin, objective pa rin of all of that at the end of the day is to give better service to consumers. We justified it naman to the regulator that even if, I mean, we are using put it more expensive equipment but of quality, and we know that this could last longer, we made sure that our facilities are really state-of-the-art for now, because technology keeps on improving. But for now, I think this is the best that we could offer. But at the end of the day, all of those are really geared towards consumer satisfaction. We needed to have that system because we want to make sure that we fulfill yung ating promise to consumers that in 15 minutes may response kayo. Matapos ang takeover noong 2020, isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapalit ng mga dilapidated o lumang electric meters. Yung mga unang ginawa dito ay yung mga metro, kailangang palitan because there are many meters here in Iloilo City na dilapidated, hindi na gumagana. That's the point of sale, di ba? Siyempre, paano ka makakasingil ng tama kung yung metro tumigil na, hindi na umaandar ng tama, or kung mabilis, di ba? Baka na-overcharge yung customers. Both ways yon, advantage to the customer kung mabilis o mabagal, kung hindi na tama. So, kailangan calibrated. And then, there are many facilities na antiquated, luma na needs rehabilitation and upgrade. Because during the pandemic, na mabuti na lang pandemic because may mga critical equipment na muntik nang mag-overload na. So nagkaroon din ng time to really repair and rehabilitate most of the substations. And then, pinalitan ng mga primary lines. Sinimula ng modernisasyon ng power distribution system upang palakasin ang power system sa buong lungsod. Lahat ng mga devices na mga crucial, pinalitan namin. Tapos yung linya, pinalitan namin 3 wire yung tawag doon, yung insulated na wire. Yung purpose na is may mga ibon, yung mga kahoy, hindi siya magkaroon ng problema. Kasi insulated siya eh. Wala siyang cause na mag-jump yung kuryente sa kabila or pupunta sa ground. Kasabay ng modernization na ito ay ang pag-install ng isang state-of-the-art monitoring system, ang SCADA. Ito yung state-of-the-art namin na system, which is yung SCADA. Ang ibig sabihin ay supervisory control and data acquisition. Makikita dito lahat ng nangyayari sa substation at saka sa labas na linya. May mga monitoring tayo, tsaka yung switches. Kung ano mangyayari sa buong substation, dito makikita. Kung meron tayong makita may mga problema, maaagapan agad. Sa pamamagitan ng sistemang ito, real-time na minomonitor ng mga engineer ang operasyon ng power grid. Kapag may aberya sa linya, mas mabilis itong matutukoy at ma-actionan. Kapag nasira ang isang substation o may emergency, pwedeng mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan. Sa loob ng ilang oras, pwedeng tumigil ang negosyo, ospital at traffic lights. Pero paano kung may substation na pwedeng dalhin kung saan ito kailangan?
Going back sa atong sining programa happening now, the explainer para sa atong sining second portion, no. Ginaknowledge na naton partner Yes. ang mga guests, no, mga diners ang Marlos Filipino Isang Restaurant, no. Si idol naton Panoy Gonzales Arena din, no. Temprano pa siya. Sir Panoy, good morning. Oo, dapat buksan na tong babaw kay si Ma'am Grace na nang latonta. Partner, para sa atong second guest for this episode naton sa Happening Now the Explainer, palihog ko pakilala. Yes. Subong nga aga, no may kaupod naton si Attorney Kisha Piscina Tupas, no? Diri sa aton sining programa partner agud istorya man, no, na nanungod sa iya sining mga plano, and at the same time istorya man kita background sa pamilya, no, ni Attorney Piscina. Subong nga aga diri sa aton sining pagpangalagad kay hindi naman siguro lipod manigar sa aton sining mga viewers and listeners Yes. ang apelyido, no. Kay ti may recall na bangod man niya abogado man ang tatay kag syempre ara man nagpangalagad sa mga kauturan naton niya Ilonggo diri sa may syudad sang Iloilo. Kaupo naton Attorney Kisha Piscina Tupas subong aga diri sa aton sining pagpangalagad. Attorney, good morning. Welcome diri sa Happening Now the Explainer. Pagpanamayaw mo sa aton sining mga viewers and listeners subong aga. Hello. Thank you Ged sa pag-invite sa akon diri mga sirs. Kag madamo man nga salamat sa The Explainer and especially sa Marlos Restaurant nga katahom gali. Galabay-labay lang ko do pero may magkadto sa airport no katahom gali diri sa sulod. So sa mga viewers naman, thank you man sa paghatag sang tiyempo ninyo nga magpamati sa The Explainer. Yes. First time mo din nakasulod. Yes, first time Ged. Pero nakabalo nga sa sulod restaurant, gagamo ni katahom. Do katahom Ged, do palihog sa tagiya. First question na to, no? Sino si Yes. Attorney Kisha Piscina Tupas? Alright. So, dayon ako masugod halin sa pagbata ko, Ged. Ede, Sige. bali si Attorney Kesha Piscina. Yes. Ang background niya, Ged, sa politics is nangin SK chairman ako sa Barangay Kompanya Sentral. Ang kapitan namon that time was ang gwapo nga kapitan nga si Caprelan Herbias. Sige, Sa Herbias. siya akong chimpo. And then after that, bangod kay daw medyo mahilig na nga, hindi nakabala kasaho nga wala ko may ginaubra. Yes. While nag-school ako sa college as a student political science sa University of San Agustin, nag-intra man ko ubra sa Jollibee. So, few people know pa lang nagka-share man ko dira sa Jollibee. Nga ang medyo kahit lang kami daw sang POS nila eh. So kung mag-order ka tika-tika, tapos sa mo na nga chimpo, nakibot man ang akon nga amay nga natingala lang sang ara na kuda. Nagbakalang palabok ang iya nga staff, kag gin-report dito sa iya. Nga si attorney, imo bata to na tugali sa Jollibee, o kahira na to. And then after that, nag-engage man ko sa mga kalain-lain nga mga, actually nag-networking man ko before. And then, nag-skwela law and fortunately nakapasar man and abogada subong. So ang recent update is amon ina nga may interest ako magpadlagan for the 2028 election. Si Attorney Kisha is daughter of the former city councilor, Attorney Tony Piscina. Yeah, amo pa ginagali ang pinaka-importante nga nalimtan. Ang amay is si Attorney Antonio Piscina Jr. nga nangin konsihal man before and sa subong private man siya gapon nga practitioner. I think nagsugod si papa mo, city councilor. Natandaan mo pa? Nag-start sa city councilor before? Do 19 nalipat lang pero I think do high school ko to before. Nakompleto yato ang 3 terms and then nagpadlagan vice mayor and then kaduwa siya magpadlagan to eh. Wala lang siyang kaluyan. Ang last niya gid nga padlagan is amutong 4 sila nga nagpadlagan for vice mayor siya. Yes. Si Kong Jam, si Tongtong Plagata, and then si former vice mayor Joe III. Okay. Oo. Sa kay Attorney Kesha Piscina, ma'am, subong 2028 nagpayag ka naman yati madalagan ikaw sa syudad sa Iloilo sa pagkakonsihal. Anong mga gin-consider mo, no, sa pag join pagsulod sa Team Uswag, or ano ang ma-share mo sa amon nga ari ka na subong sa Team Uswag, attorney?
Well, actually, the main reason is the usual reason man sa mga nagapadlagan, which is the organization and the machinery. Nahibaluan man naton nakapadlagan man kita under sa gugma nga slate. Kaso dumayara lang kita wala magustuhan. I-leave ko na lang na siya sa viewers ninyo kung ano ang feeling nila, ang rason kung aara na ko sa Team Uswag subok. Bali, ikaw isa sa mga gina-consider sa shortlist, no? Nga pilian among the candidates for city councilor. Gaging pakilala gani ligad, no? During sa meeting sa mga leaders kag sa mga punong barangay. Kag ako personally, first time ko to, no? Wala ko kikbalong nga, to siya, no? Ara ako to, pero wala ko balong, ara ka man to. Sino nag-initiate nga maka-upod ikaw this time by 2028, no, sa grupo sa Team Uswag? Ngati nagliga na bala man sa atong mga viewers and followers nga sang nagliga dito ka sa piyak nga grupo kag this time ang willingness mo to join sa ning grupo sang Team Uswag nga isa sa ginkonsiderar mo, no, nga gintagaan mo gid dako consideration Attorney Piscina. Well, ang nag-initiate is, syempre, no other than my political advisor, which is ang amay. Kay natural, ara na gid man siya, mangita pa ko iban. Yes. So, plus beginner ako, experience siya, dugangan pa nga amay ko siya. So, kung anong iya nga masuggest, for as long as okay siya, and then hindi man siya detrimental in any way, Yes. mapasugot ako kung sa diin gid man. Ang imo amay, gamay lang nga background, no? Kag si former Mayor Jerry Treñas, ano sila kasuod ang pag-abyanay nila, pagkilalahay nila, Attorney Piscina? Dugay na sila na nagubdanay. Kay I think to Vice Mayor or Mayor si Mayor Jerry Tumapan. Basta sang time gid ni Secretary Raul Gonzales nag-updanay gid na sila. So halin pa sang isa pa lang sila tanan kapuno. Hasta sa nagpugtak-pugtak na, ara man na siya. So kung nataon natin si former Mayor Jerry Treñas and former City Councilor Tony Piscina, as I remember, no, nagdebate niya during sa deliberation sa ila pagkandak sa regular session, pero kung sa relasyon niya, maayo gid ila relasyon. Maayo. Political aspect aside, maayo ang ilang relasyon. Kay balanta man sang una, sadya ilang habuyanay. Yes. Ang diskusyon nila sa may media sang una, masadya gid. Especially sa time sang ilang grupo to, nga ang ila gid mostly ginatakol is ang kung ano gid bala ang makadapat sa syudad sang Iloilo, hindi bala mga labay-labay. Kumbaga issue based ang ilang ginatakol. Yes. So feeling ko do nasadyahan tong mga media sa amo tong nga time eh. Yes, sakto gid. Kay amo na gani partner, no, kung mga abogado bla, mga dekalibre nga mga abogado, no, ang ara sa City Council, masigurado naton yati ang mga ginapasar nga mga bagay dira sa aton sini nga City Council, make sure ba naton nya makabenepisyo gid ang aton sini nga mga kauturan nga Ilonggo diri sa may syudad sang Iloilo. Attorney, bali ano, nakabaton ikaw sang invitation from Team Uswag to join sa ilang nga grupo? Yes, actually ang invitation, ang first gid nga meeting sa father ko and si Mayor Jerry was dira sa may ano na din nga kapihan. Carlos? Diri sa Nabitasan bala ayon sa bag-o. Sa chapter, I think chapter nga kapihan. So after sina nag-invite man sila dito sa balay nila sa near sa Carlos. And then after sang meeting nga to, nag-message man ang father ko kag ginambalan niya kung kadto ka digto sa may Jubilee Hall. And then digto nagin-announce ni Mayor Jerry ang shortlist para sa Team Uswag. Kag daw halos kompletos na kag nagasubra. I think do ka sobra gani. 14. Pero kung gina-consider ka o kung nara ka sa shortlist, dako na nga bagay. Yes, very tamaan gid siya kadako kay syempre we all know nga maayo gid ang organization kag ang machinery sang Team Uswag and then ang mga relationship dira sang mga konsehal nila maayo man. Last nga election, attorney, pilang vote nga nakuha mo?
hindi lang Bumalik ko mo. siya do. Hindi lang ako nalipat lang ko, sir, pero ika-17th ako. Ika-17. Oo, bali, may 13 si Sulweta, 14. Hindi, 13 si Attorney Olid, 14 si Sulweta, 15 si Kapulot, 16 si Attorney Butch, si Rochelle, then ako. For a first timer, Yes, no? correct. Naara ka sa top 20, no? First timer kag wala lang gid makuan mo, wala lang gid kun baga, wala lang gid ma-publicize bala mayo, no? Wala lang gid ma-market mayo, no? Kag wala lang siya sa insakto nga grupo, partner. Sakto na. Kag daw kulang-kulang, guro exposure, ta kay tigamay ta, hindi pa ta makitaan mayo. So, kapasalamat dito sa The Explainer, kay nakitaan ako di subong. Pero ang apelyido nga pisina ya kung sa syudad sa Iloilo kilala mo it's Yes. because sa legasya man ni former Yes. City Councilor Tony Yes, Pisina. correct. Small mo ang tawag na mo sa unang partner, small but terrible. Especially, Sir Arjel nga, Kwan, siya ang nagsugod gid before sang libre notaryo sa Yes. konseho. And then, sa pa na siya gani ni Attorney Butch Heroche. So, kung wala na ko kabalo kung may harap pa libre notaryo. Kasi may mga ibang nga councilor. I think si Attorney Francis Grace, no? Parko naka-mention ma'am. man din before. Nag-libre na siya, so, No, nag-libre sa notaryo. I think Councilor Doron, no? Nagligat. Attorney Rex. No? Rex Arabia. I think matandaan ta last before sang 2025 election, no? May mag-consider ka pa before nga mag-decide, Attorney Pisina, nga mag-join sa USWAG, no? Team USWAG, given nga nagligat dito ka sa piyaka grupo, may mga considerations ka pa or mga reservations, no? Antes mag-decide, despite nga ti sa shortlist, as invitation is a big dako na nga bagay, no? Big help na for a new fight, no? Candidates for City Councilor, Attorney. Actually, kung sa consideration, sir, wala naman. Kay medyo kung may ara, kubing nga hindi nagustuhan. Do masaylo na ko gayapon kay hindi ako ka-tolerate sa fact nga may naubra bala nga lain, which we will leave to the viewers kung ano na. And then ang reservation lang siguro, sir, is nasayangan ko sang relationship na kon sa mga kaupod ko sa state. Kaya ti do kanami to before ang pagkuan sa gugma, pag present, especially do may teamwork gito amon nga mga slate sa konsehales. Kag even though nga unfortunately wala kami nagdalaog and then si Councilor Shin Mabilog lang nakasulod. Sige gyapon namon mga kitanay mo. Yes. Politics aside yan nag-inom kami, nagabanding-banding, kape-kape. So amo lang na siguro, pero assure ko man sila nga although ara ako sa Team Uswag. Siyempre, hindi ko yung madula sila. Kahit wala ko yagi na mix la ang politics sa personal naman yung mga relationship mo. Kag ever since, hindi ko man gusto nga pati sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, nga differentiate mo ba lang sa gugma siya kag sa uswag sa. Gusto ko kung kailangan buligan ka lang diya. So in short, friendship over politics. Yes. So, ti isa guro sa nagdako gid nga nangin factor, no? Imo amay, no, si former Councilor Tony Pisina. Mga anong kuan mo mga advocacies, no? Since naligad, I know nga until now amo man mga ginahandlo mo kung gintagaan sa mga advocacies ni Attorney Pisina. Advocacy is same man siya gyapon as last nga pagpadlagan sa 2025, which is syempre as a lawyer, good governance, and plan ko gid ni mga source nga organize balang aton nga mga ordinances dira sa city. Kay tamaan na siya kadamo, nakasampawanay na lang sila, why ka kabalo nga may ara nagali nga former nga na-propose nga napasar nga ordinance. Actually daw may nakitaan ko to last time pag request ko dira sa Sangguniang Panglungsod nga may ara si former Councilor Nava in pasar nga ordinance nga general ordinances sa Iloilo City. Pero daw medyo kulang-kulang pa siya kay
syempre may mga recent naman nga mga ordinances nga pasar. So I think that was a good step naman sa kay Councilor Nava before. Yes. And then the second advocacy is syempre the animal welfare kay malapit gid ako sa sapat. The next is as a woman, women's rights naman. Kanami gid partner sa mga Yes. advocacies, no? Sakto na kay may mga nag-overlapping abi mga ordinances Tama, nga tama. nag-overlapping Tama. pero pareho function, the different ang definition and title. Doon na dumduman ko ligad, may gin-propose si Councilor Nene Nene Diliana, Diliana, no? oo. Nga wala naman to gindayon kiti duplication, no? So kinanglan gi man siguro, no, nga ipang areglo i-arrange na, no, agud ma-make sure naton nya kung maipasar gid man ang iba niya mga konsehal sa City Council nga Yes. ordinansa or resolution, i-refer na lang dito sa data o record, no, nga ma-check niya kung bala pwede pa ini or basi kung ma-overlap na mala na sa iba niya mga ordinance nga napasar na nga daan before sang previous nga mga councilors naton. Eksakto na. No, kag sa kadamuo na sang ginpasar sa alin pa nagsugod ang City Council, no, up to the present. So nami gid man ako may mga records, no, Yes. parang at least ang iban lain naman i-propose, no, parang for the benefits ang mga pumuloy nato sa syudad, no. Kaya mo na rolyo sang aton nga kon mo nga konseho, no. Yes. Kag para sa imo bilang abogada, no, by profession, ano advantage mo kung hatagan sang tsansa nga mangin part ka man sang City Council by 2028? Well, there is no question nga dako ang advantage sa mga abogado sa council. Pero it's not the profession. Kay may aragi na siya nga daw counterpart man pirmi nga dapat although abogado ka, ang imong nga personality dapat Yes. maayo man. So I think that will be dako nga advantage ko kay modesty aside, though medyo prangka ko tapos hindi ko man gusto nga magpa-plastic, hindi ko gid kaya magpa-plastic. Correct. Ang mga social media nga post na gani, hindi mako mahilig mag-post sa social media. Tapos hindi mako mahilig magbuya sa mga daw flowery words na pala, like sa mga seasoned na nga politicians. Nga baw sa pagkalawig-lawig sa ilang ginahambal, isama lang galing unod sa ilang ginahambal. So, tapos hindi pa nila matuman. So, Matuman. munang problema. So in short, kayo straight to the point. Yes. Kung magpromisa ka, siguradoon mo nga matuman mo ang promesa. Pila na katuig ikaw nagka-practice sa imo profession? Nagkuha ako bar sa 2020 and 2021. COVID time to siya. And that was the first time nga nag-regionalize ang bar exam, which is miyari kita diri sa CPU. Kag first time man to nga nag-digital. So naka-laptop kami. And then amo to pagpasar 2022. So 4 years? 4 years na. Sang magligad ra ka sa pika grupo, no, kag nakita nyo man na, ano, kung ano kapag on ang Team Uswag kiti sa result gani 11-1, no, 11-1 amo na iguro nga tipis mismo si former City Councilor Tony Piscina nag-encourage si mo nga i-try mo sa ini nga grupo. Ano nakita mo nga mga advantage alin sa niligad up to now nga advantage ang Uswag nga wala dito sa piyak nga grupo nga ginopdan mo ligad? Ang advantage is they have the control and ang support gid sang tao bala. Makitaan mo siya sa every project or program ni Mayor Raisa. Kadamo sang mga nagatambong, kadamo sang mga nagaparticipate. So sa amo pa lang na nga fact is dira mo na makitaan nga maayo ang leadership. Aside, syempre, as mentioned kagina, ang machinery, organization, and leadership, amo gina siyang pinaka-important when ang goal mo is magpadlagan for an
elective position. Oo. Mayo gid no. Kay ang consideration man lang partner no. Sang isa ka kandidato kung may ngalan ka na, ara ka man sa propesyon sang panabang, no? Isa ka kaabogada, dako nga bagay ang organisasyon. Yes. Remember si Attorney Cedfrey Cabaluna before nagpadlagan man city councilor independent, wala man nagdaog gid, wala siya kasulod sa Pero una niya nga padlagan, I think daw Gonzales man group. And then daw nag-independent Dependent siya. And then Ikaduwa. Wala man siya sa magdaog. ikatlo nga nagupod siya sa Team Uswag, number 1. Grabe yung pa. Yes, correct. Pagsaka niya. Number 1 siya. Sakto ng kuan observation na Torre Piscina ang organisasyon, leadership, no? Yes. Leadership, Yes. kag machinery, no? Iti bisan siya amo pa lang tayo nga mga kapitan pa lang tong ngayon patawag ara halos majority ato dito, no? Kag ang Overwhelming mga in leaders, support. overwhelming in support. It's because amo na yung brand of leadership ni Mayor Jerry Trenes abi mo, no? Nga ginumpisahan. Kag bisan si Papa ni Attorney Yes. Tony makakuan sina, no? Maka-attest sina nga amo na kabakod ang organisasyon. Correct. Agin pundar tilang tuwabla for the past elections do halos majority sa grupo sang Team Uswag. O hindi lang si Cabaluna, si Alan Saldivar. Yes, Lagi correct. mapaglagan ng Tama. independent, Tama no? Damo pa na sila si mga Ganson. No, mga Ganson sa una nandito man sa una sa Gonzales, no? Pagsulod nila sa Team grupo sa Uswag. Treso, si former vice si Rudolph. Ang bisita last week no. Oo. Si Gerald Ganzon. Oh, Gerald Ganson. Oh. Amo na ang kuan mo na ang kinalain sa grupo sang Team Uswag kay kuan gid mo all for one for all sila mo, no? Amo gid na ang dako gid nga factor. Dako gid nga factor. So kuan na iya realidad niya attorney mo, no? Sa politics sa city, realidad ina nga kun mabakod ang organisasyon, Yes. ang machinery plus pang leadership, no? Dako nga bagay para sa winnability sa mga candidates. Tika damo na sila, no? To name few lang to kay nagin pang mention ng tangara na sumong sa Tama. city council. Nga nagdalaog tibisan si Nini Dililiana kay Ligan Independent siya. Independent Pagsulod na siya niya nagdaog. Tama. Di ba la? Amo nang kuan advantage sa Team Uswag nga ting taga syudad yan nakita ginaya kon ano ka bakod, no, sang ginpundar pundasyon na mo foundation na iya sang Trenyas, no, nga pamilya. Kay ti alos dadalaman mo, no, nagligad to si Attorney Ulid. Pero ti ara magyapon sa Attorney Ulid nagasuporta, no, sa kay Mayor Raisa Trenyas. Sa shortlist partner aside sa kay Attorney Piscina, si Gerald Ganson, si Attorney Sheila Ulid, si kay ting iban mga nag-graduate na mo, no? Nag-graduate tapos iban masaka sa posisyon, no? Si Sol Saldivar ang the sister-in-law, no, ni Councilor Alan kay ti manog tapos na term. Former Councilor Jay Trenyas, si Councilor Romel Doron matapos na term man mo, no? Si Doc Candy Stupas, no? Araman si former Councilor Elistante. Yes. Sino pang wala tamay malipatan bala sila grupo, no? Kag ang mga incumbent subong second termer pa lang, no? Di Janiyang, di Attorney Piscina, di Attorney Sarabia, no? Si Parcon, si Councilor Miguel Yati, running for congressman mo, no? Attorney Cabaluna, no? Si Cedfrey for Vice Mayor. Councilor Mandre Malabor, no? Si Akap na. In short, I think the 14 ka mo, no? The 14 sa shortlist. Nagasubra ina. Yes. It's because nga nakita nila ang organisasyon sa Team Uswag partner. Nabisan kita mo si former Mayor Jerry Trenes, di niya magpadlagan, nara lang siya nag-support sa grupo, pero overwhelming nga nagasubra lang mga gusto no, nga magsulod sila grupo. So mo nang advantage partner, no? Yes, Sang correct. organisasyon nga organisado, machinery
functionaries bastante no kag ang kwan pang leadership. Mo na nakita ni Attorney Piscina wala man sa nagduduwa no after nga invite to meetings and then invite na for introduction no sa shortlist. Kaya bisan si Gerald Ganson ganyan wala man sa kabalo nga pakilala na gamo. Actually, tupaday kami ito nga duwa sa pagpakilala. Well, maano kami diri nga duwa man. Oo. Kaya iti wala man si ang father ko nagambal man lang kadto ka lang sa Jubileo mo ara tong mga kapitan na wala man siya naka-mention nga ti introduce na gali. So Kag isa pa partner, ang Team Uswag magpili sang ila sini nga slate sa Yes. City Council. Ginsala gid no sakto gid. hindi bala siling Ginpudyot ginpuhit lang. ka lang to nga mapadlagan upod ka sa amon kay kulang kami hindi amo sina no kundi may ara gid ya sang ginatawag nga selection process no correct. tsakto nga pagproseso sang mga luyag manerbisyo kag syempre gina-check gid ang background no sang isa ka kandidato to make sure nga makahatag sang quality service ang isa ka kandidato sa aton sini nga mga pumuluyo amo ning manami sa Team Uswag kay Yes. tanan ginasala gid kag syempre no we know may ara na sang siguro may ara sang survey nga paghiwaton and from that no dira na siguro ma-decide sila kung sino magakompleto sang ila sini nga lineup pero nevertheless ang paglakip sa shortlist sang mga magasulod sa Team Uswag nga konsihales sa palabuton sini nga 2028 election nako na nga bagay Attorney Kasia. Yes, nako gid siya kag do I think nakapa-survey naman sila before the sir before sang shortlist. So although butan tabi mapa-survey pagid sila another survey pagid para mo kompleto kag mabalaan nila kung sino gid ang sa dusing nga konsehales. Yes. No matter what siguro mga sirs kung makasulod man ko kung hindi. Well, abogada man ko gyapon, may profession man ko gyapon, makabulig man ko gihapon, Correct. makalibre notaryo man ko gihapon. Yes. So wala gid siya problem kung ano ang resulta bisa ulihi. Yes. Tama gid. Sakto gid. Tama. Kaya ti ang paglaki pa lang sa shortlist ako ng bagay no. Nga ara ka out of nowhere no. Yes. Ara ka sa numero. Kag ang selection process ang grupo abi partner hindi lang kay may ara nga doctor by profession Dumalay-lain mga profession si Gerald Ganson to businessman siya. no do halos kamo ara abi sa legal profession sa nga nalakip sa sure it means ang pagsala no do sa sala pag pili hindi lang tawag ka lang pero to inyo na kamo kabalo nga pakilala na Pakilala na no yabi nyo the invitation na nga magkanto kamo to pero wala kamo kabalo nga gina-introduce na kamo sa mga kapitan no ang I think 275 strong punong barangays no sa Iloilo City kag mga major leaders pa sang team gin-introduce kamo to ko nga bagay sa anob na makadto ka lang kag pakilala without na sang hindi ka na magdo ay mano ko to man importante ang presensya mo no. Nagtigin gaan man kami to nila chimpo dayon nga maghambal. Yes, correct. Nga kami nila 1 minute to maghambal kag mag-introduce amon kaw galingon, di pa tindog pa ko to sa pulungkuan guys. Hindi ka kita, Hindi ko kita no. To kay kadamo pala sa mga kapitan nga ara. Siyempre gamay ta tapos wala pa ta sa stage. Tingog lang to karon mabatian nila, tsura hindi na makitaan. Yes, eksakto gina. Kag partner gusto ko lang pamangkoton man although nga na bala naman sa ato sa mga viewers and listeners nga anak ini ni Attorney Tony Piscina. Gusto ko lang mamangkot pagid no. Kung may kabataan na si Attorney Kasia, sinong napamana, taga diin kag ano man ang profession, ma'am. So, amo ginang usually lang na mamangkot. Attorney, may bata ka na. Wala pa. Well, wala pa. Plan is this year siguro and then by the time magpadlagan siguro tinakabata na eh. Kay nalingaw pa kami ni Mr. Colagaw eh.
So ang akon nga husband is si Attorney Rexel Tupas. Kuha na siya, bata na siya sa legal man, chief legal sa DAR, Department of Agrarian Reform. sa May Guimaras, si Attorney Rex Tupas. And trabaho niya is syempre abogado, same kami nga law office, pero naganotaryo man siya digto sa May Barotac Viejo. Kay man ang notaryo is jurisdictional mo. Yes. Gamay pa lang nga tao kabalo nga jurisdictional ang notaryo. For instance, ang akong jurisdiction is diri lang sa Iloilo City, makanotaryo lang ko within the jurisdiction of the Iloilo City. So it's either makadto diri ang mga tao nga nagapirma, kag diri ko manotaryo, pero hindi ako pwede kakadto digto, for example sa Tigbawan or sa Barotac Viejo. So muna nga gintunga namon, ako diri sa city, Siya sa and then province. siya sa province sa Barotac Viejo. Pero sa distrito lang man na sa mga Viejo, pakadto Carles ang iyang jurisdiction. So hindi man gid nga bilog nga province. So, Hindi man siya may- bilog. Kay lain man nga jurisdiction naman ang sa mga gimbal. Oh. So it means doong sakop yung 5th Congressional District. Hindi man. The 5th. I think the 5th. Oh, 5th. Hindi masugod sa Barotac Viejo mo. Sugod gid siya kuan, Barotac Nuevo. Ano gid siya? Saka Pasaka Carles. siya. Okay. So from Barotac Nuevo up To Northern Iloilo. Northern Iloilo. So madamo-damo iya nga mga kliyente tiya, tapos ang kompetensya hindi mo kadamo pero diri sa Tama. syudad sa Iloilo. Yes. Tama. Makasukot to saya tag 300 pesos yan notaryo lang mo ako ya Diyos ko libre kasi pag election sa 2025 ang akon nga notaryo diri na tao Taas pa sa lapit imo. na lang magtaas akon. So at least no nabatian kag na kitaan no sa Yes. atong mga viewers and followers si Attorney Keisha Piscina nga isa sa nadala no sa shortlist sa grupo sa Team Uswag headed by former Mayor Jerry Trenias, Mayor Raisa Trenias, Councilor Miguel Trens kag ni Councilor Senfrey Cabaluna no. Acknowledge ko lang partner no aton mga viewers si Boss Tagrego sa Nova City ni man do nasa Nidlaw sa aton Boss Gregi Aracena no si Elester Salopesa si Mary Ann Arsenal kay Sir Fernando Boyet Rico. Si Rico no kay Sir Boyet Rico sige attorney good morning ang ni Sir Boyet. Good morning man Sir Boyet. Attorney, kabalo ko nga niya first kag last mo nga appearance diri sa happening na the explainer, pero for the meantime ang imong message no sa mga pumuloy naton sa syudad halin sa kay Attorney Keisha Piscina ang anak ni the former councilor Antonio Tony Piscina. Attorney. Well, my message is syempre for the viewers and listeners to continue sa pagpamatik at pagtanaw sa The Explainer. And then sa incoming election sa barangay, kay dumadayon gidaton nga barangay kag SK election, please choose wisely ang inyong mga kapitanes kag mga kagawads kay very important gid na siya. Hindi kita magpadala-dala sa mga temporaryo nga mga benefits or gains. And then see you next time. Kag kuan kiti kag knowledgeable gid sa law no bisan di man sa abogado kun sa mga barangay bala no kay ti obra sang sanggurang barangay is to legislate law and enact resolution no. Dapat may ibalo gid attorney no. Dapat kag kuan kiti syempre college grade or level no college level no. Hindi lang kay kun mabuot kag gumapisan okay na sa ila yan no. Hindi lang kay kung munog election mo pagpakita. Oo, correct. Dapat makitaan siya, visible gid sila sa pumuluyo dira sa barangay ninyo. Kag dapat nagahulag gid. Kay mostly wala taman gina-generalize tanan. Miyara gid man yang do nagapasweldo lang. Correct. Which is hindi naman na siya tsakto. Kag siyempre mo gid mo na it's because kagi ka sa una is kay Yes, chairperson no is kay chairman sang barangay Kompanya Sentral no. Kita mo bangod sa leadership man ni Kap Parilan kita mo sa subong siyang kapitan no. Maswerte gid ko to kay puro tumapisan mga kagawad namon. Subong pagpadlagan ko actually dako gid ang bulig nila sa akon. Ang kayang sang time ko nga SK, sila man subong ang mga kagawad sa kompanya eh. So dako gid bulig nila sa kompanya sa akon. Oh, mo nang nga post palapitan kag post pangayuan no. Budlay lang pangitaon. By the way, may ikaw lang sa mag-utod ikaw lang only daughter or may Tatlo kami, middle child ako. Ang brother ko, ang eldest namon
kami sa subong sa car industry sa may Geely. Mahilig siya sa salakyan eh. Okay. Eskwela na siya law before. Kaso daw hindi sa mahilig, magbasa na tulugan niya lang libro ya. Kung diin siya masadyad, Dito dikto suportaran siya. niya. Okay, si ang father namon, wala man niya problema siya. Wala man siya yung nagadikta kung ano amon, ubrahon or ano nga profession sudlan namon. And then ako, middle child. And then ang youngest namon is doktora. Currently moonlighting term nila tay. May ara siya dito sa call center. Na I forgot na kung ano nga call center, and then sa Biofera sa kilid sang Plaza Libertad ara man da siya. So puro naman galikan, puro naman Puro naman, no? oo. Mga professional na galibata ni Mula na kay ti isa pa lang apo ni Papa sa magulang ko pala. Dapat dugang-dugang, no? So partner, no? Salamat gid sa attorney Keisha Piscina Tupas aton nga dinapit nga bisita for our second episode, second portion I mean, no, sang Happening Now the Explainer, and sa mga shortlisted, no, nga mga ara na belong sa team Uswag, no, ni Mayor Raisa Treñas kag ni Councilor Miguel Treñas and Councilor Sedfrey Cabaluna with a ball, no, and nagapadayon sa nga healthy nga kwan nga panglawason, no, ni former Mayor Jerry Treñas partner. Once again, no, kita welcome naton kag good morning, no, sa tanan nga mga diners diri sa Marlos Filipino Asian Restaurant for this last day, no, sa month of May, no. Today is May 30, 2026. Ha? Pero na di bukas. Oh, wala na diya sa Marlos Filipino Asian Restaurant. No, once again, thank you kay Sir Jake Cocaine, kay sa staff sa Marlos Filipino Asian Restaurant sa aton sining manami, no, venue every Saturday 9 to 11 a.m. partner. Yes. Thank you so much gid sa mga listeners naton, yung followers subong adlaw sa Sabado. Happy weekend sa aton sining mga kuturan. I'm Paul Brian Amar. Good morning. And sa pangalan sa aton nga guest analyst, no, si partner naton JR Yes. Delfin, aton technical partner si Adam Flores. Salamat gid sa mga viewers, followers padayon lang sa pag follow, no, sa official Facebook page sa Happening Now the Explainer, kag ara man, no, sa YouTube, no, sa One Panay nga channel na our page, no, after tiyaton nga technical partner laubrahon mo tingin na post siya sa Facebook or aside sa Facebook sa YouTube, no, pinagi sa One Panay nga page. Thank you sa aton mga viewers and followers sa Happening Now the Explainer. Once again, thank you to Sir Jake, sa mga staff, no, kag sa Marlos Filipino Asian Restaurant diri sa Ungka Pavia, Iloilo. Ako inyo amigo Arnel Garcia Lumbo. Have a blessed weekend and good morning sa inyo. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening Now the Explainer, hosted by Arnil Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. More Power and Global Properties Consultants. Happening Now, The Explainer.